Masayang araw and welcome again to our channel. Meron tayong tutorial na gagawin ngayon. Anyway, itong tutorial na to is meron tayong upload, meron tayong mga previous video na ginawa dito sa tutorial na to. Ang pag-aaralan natin ngayon, ano yung pagkakaiba ng ating star connection saka yung ating delta connection dun sa pinaka-actual na nangyayari dun sa ating induction motor. Para mas makakuha tayo ng idea kung paano ba natin na-differentiate na Y connection na ba to o delta connection na ba yung itinatakbo ng ating induction motor, lalo na kung yung connection na ginamit natin is Y delta connection. Saka bukod doon, kung halimbawa imili tayo sa induction motor natin kung ano yung takbo ng makina na gagawin natin, ano bang connection na gagawin natin dapat dito sa makina na to, ang connection ba na dapat na gagawin natin dyan is Y connection or delta connection. Yan yung pag-uusapan natin ngayong tutorial na to. Maipapakita ko sa inyo in actual way kung ano yung nagiging tunog ng takbo ng makina kapag naka-star o naka-delta connection. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe mga ka-channel dito sa ating Coyote TV, please subscribe to our channel at huwag mo kalimutan i-click yung notification bell na makikita mo dyan sa baba para lagi kang updated sa tuwing meron tayong mga tutorial na ginagawa ng kagaya nito. Bago natin puntahan mga ka-channel yung Y at delta connection ng ating induction motor, gusto ko munang ipakita sa inyo yung control system ng ating Y delta connection, yung actual na pangyayari ng ating induction motor, kung ano yung nagiging tunog ng ating induction motor kapag nasa Y at delta connection siya. Bali, ang gamit ko rito is yung ating inverter kasi wala naman tayong 3-phase dito sa opisina natin. Ang voltahe lang natin dito is 280. Meron tayong inverter na ginawa para lang ma-convert natin yung ating 3-phase. So, pakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari dito sa ating induction motor kapag nagta-transfer from Y to delta connection yung ating induction motor. Ito yung ating inverter, on lang natin yung ating breaker para makapag-operate tayo ng ating control system. Ito yung ating control system ng ating Y delta connection. Ito yung ating main contactor, ito yung Y, ito yung ating delta connection. Bali, may pasensyahan nyo na medyo sabog-sabog yung wire kasi tutorial purposes lang naman to. Pero kung ilalagay natin sa panel, dapat maayos syempre yung wiring system natin. Naka-indicator light tayo para sa ating stop push button. And then, try natin na start yung ating push button para sa ating Y delta connection. Mapapansin nyo dito sa ating induction motor, gusto ko lang iparinig sa inyo yung kaibahan kapag nasa Y at delta connection siya. Makikita nyo sa Y connection, napaka-smooth na nung takbo ng ating motor. Tapos pag nag-transfer siya sa delta connection, makikita nyo yung hugong. Makikita nyo yung pinaka-power torque ng ating induction motor is nag-iba talaga pag lipat niya ng ating delta connection. Bali, pag in-start natin, makikita nyo yung indicator natin na start, saka yung Y, ilaw yan. Tapos pag naglipat na siya, magiging delta connection na siya. So, try natin na i-on natin, tapos tingnan natin kung ano yung magiging operation niya. Start natin. Gumana yung ating Y connection. Pansin niyo, medyo light lang yung ano niya, light lang yung tunog niya. Hindi siya ganoon parang kabilis. Pakinggan niyo mga nakita niyo mga ka-channel, biglang boom! Nice. Bigla siyang humugong ng malakas. Sabihin yung torque ng ating induction is biglang lumakas. Yan, nag-transfer na siya sa ating delta connection. Ito ngayon yung nagiging connection ng ating induction motor para sa ating Y connection. Nakikita nyo rito, ito yung blue, black and brown wire. Ayan yung ating sa T1, T2, T3. So, maglalagay tayo ng connection dito para sa ating Y connection. Ito yung pinaka-itsura ng ating Y connection sa ating induction motor. Naka-straight, ano lang siya, isi-series nyo lang yan. Yan yung pinaka-ating Y connection. Ngayon, ipapakita natin kung ano yung kaibahan ng tunog ng ating Y connection, ano yung nangyayari, kung ano ba yung mas magandang gamitin. Kasi, halimbawa, kung naka-delta connection ka, at hindi mo siya gagamitan ng contactor, malaki yung risk na masunugan ka ng breaker mo, ng electrical system mo kasi masyado mataas yung power torque nun.
Anyway, makikita natin yan mamaya sa actual testing ng ating connection. Ngayon, ito yung ating Y connection. Papaandar natin yung ating induction motor. Titingnan natin, papakiramdaman natin kung ano yung magiging tunog. Kung kayo mismo, mga ka-channel, pwede kayo magbigay ng comment. Ano yung naging difference ng Y connection ating induction motor. Natin i-connect yung ating Y connection dito sa ating induction motor. Papaandarin natin siya para makita nyo kung ano yung nagiging diferensya nung tunog ng induction motor kapag naka-Y at delta connection. Kasi yun yung purpose ng tutorial natin para maintindihan natin ano ba ang gamit ng delta at Y connection sa ating induction motor, sa ating industry. Ano ba yung madalas na ginagamit? Kasi bakit kailangan natin mag-connect ng Y delta connection? Pwede namang delta na lang, pwede namang Y connection na lang. Bakit kailangan pa na mag-Y delta connection sa ating system, sa ating industry? Ang purpose talaga nun, para hindi tayo magkaroon kagad ng fluctuation. Kasi nga, merong purpose yung Y at delta connection ng ating induction motor. Ngayon, yung gagawin natin is ipapakita ko sa inyo ano yung takbo ng motor kapag Y connection lang siya. Ano yung takbo ng motor kapag star connection lang siya. Ngayon, ginawa natin kanina, Y connection. Ito yung pinaka Y connection. I-on natin. And then, nakita nyo yung takbo ng Y connection. Napaka-smooth lang niya, mga ka-channel. Kumbaga, ang linis nung ano niya, ang linis ng tunog ng induction motor. Hindi siya ganun ka, ano yung power niya, hindi siya ganun kalakas. Kaya sa Y delta connection, nauuna mo na yung Y connection. Kasi ibig sabihin, yung takbo ng induction motor natin, smooth lang. Wala masyadong malakas na power yung torque ng ating ng induction. Ayan yung connection ng ating Y connection. Papakita ko naman sa inyo ano yung difference, ano yung tunog naman ng induction natin kapag naka-delta connection siya. Ngayon, ang gagawin naman natin yung connection ng ating delta connection. Kanina, Y connection yung ginamit natin. Nag-series tayo rito. Ngayon, ito pa rin yung ating T1, T2, T3. Tinanggal muna natin yan kasi ang way ng ating delta connection is nakaparallel sa supply ng ating induction motor. Bali, ganito ang magiging itsura kapag delta connection. Naglalagay tayo rito. Parang kung kanina naka-series siya, ngayon naman naka-parallel siya sa bawat isa. Habang nakakabit natin to, shoutout sa ating mga ka-channel dyan na patuloy na sumusuporta dyan sa ating Kuya Otip TV. At sana tangkilikin nyo yung ating tutorial at sana ay nakakatulong kahit papano yung ating Kuya Otip TV sa mga ganitong uri ng skills na patuloy nating dinidevelop, mga ka-channel. So, kanina nakita nyo lahat ng mga connection na yan naka-series dito sa ilalim. Tapos ito yung T1, T2, T3. Ngayon, ginawa natin is pinarallel natin. Nakita nyo yung difference, di ba? Ngayon, ang magiging, mamaya, papakita naman natin kung ano yung magiging tunog ng motor kapag ang takbo niya is delta connection. So, kabit natin yung ating T1, T2, T3. Ganun yan, lalagyan lang natin yan dito para makonek yan. Ito na ngayon yung connection ng ating delta connection ng ating induction motor. Kanina, naka-series tayo rito. Ngayon naman, naka-parallel siya sa ating T1, T2, saka T3. Start natin, mga ka-chan, para ma-differentiate na natin ano ba yung pagkakaiba ng ating Y connection sa ating delta connection ng ating induction motor. Tignan natin yung ating breaker. Start natin. Nakita nyo, mga ka-channel, napakalakas ng ano niya, napakalakas ng power torque niya. Kumpara kanina, doon sa ating Y connection, napaka-smooth lang yung tunog. Parang ano lang siya, kumbaga relax lang. Hindi kagaya nito, talagang dinig mo yung torque ng ano natin, induction motor natin. Kaya kalimitan sa industry, ang ginagamit na connection is delta. Lalo na kung malalaki yung sinusuplayan natin ng ating induction motor at ginagamitan nga natin siya ng Y delta connection kasi may tendency na mag-fluctuate yung kuryente natin kapag diretso tayo sa
delta connection. Kaya kapag mga maliliit lang naman, hindi naman kailangan na masyadong malakas na power torque ng ating mga motor, kalimitang ginagamit is yung ating Y connection talaga, kasi hindi siya nagkaka-cause ng fluctuation ng kuryente dun sa ating industry. Kaya madalas makikita natin meron tayong connection ng Y delta connection. Yan talaga yung pinaka-purpose ng ating Y delta connection, mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, natapos na natin yung ating tutorial. Salamat sa patuloy na pagsuporta at panunood dito sa ating Kuya Otep TV. Sana nakakatulong tayo sa mga ganitong uri ng skills na patuloy natin dine-develop, mga ka-channels. At patuloy kong hinihingi sa inyo at naglalambing si Kuya Otep. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please subscribe to our channel, Kuya Otep TV.